Good morning mga tropa! Welcome back to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin is yung masakit na katotohanan ng buhay abroad. Well mga tropa, aminin man natin at hindi, ang unang-unang pumapasok sa isip natin kapag nalalaman natin na yung kakilala natin, yung kaibigan natin, yung kaklase natin before, yung mga kamag-anak natin, na kapag pupunta ng abroad, ang pumapasok sa isip natin is, yayaman na sila, gaganda na ang buhay, magkakaroon ng sariling bahay, sariling sasakyan. Yan ang mga pumapasok sa isip natin mga tropa, no? Pero hindi natin kinukonsider yung hirap na kakaharapin nila pagdating sa abroad. Kasi mga tropa, ito ang isa sa talagang dahilan kung bakit nag-a-abroad ang ating mga kababayan is yung kahirapan ang nagtutulak sa kanila para iwanan yung pamilya. Minsan yung mga anak nila, iiwanan nila 1 taon, 2 taon, 3 taon, magtatrabaho abroad, minsan makakakuha ng 5 years contract, pagbalik ng Pilipinas, yung anak nila malaki na, tapos after few months, babalik na ulit, magtatrabaho ulit abroad, nang sa ganun matupad yung pangarap niya para sa pamilya niya, mabili yung gusto ng anak niya, matustusan yung pangangailangan ng pamilya, makatulong sa magulang, yan ang nagiging kapalit ng pagtatrabaho abroad, is yung napapalayo ka sa pamilya, nalulungkot ka, nahihirapan ka. Well mga tropa, minsan ito pa ang isa sa masakit, yung meron tayong mga kamag-anak or kakilala na lumalapit sa atin, humihingi ng tulong, at kapag hindi napapagbigyan, sumasama ang loob at nagtatanim ng galit. Well mga tropa, kung tutuusin, wag nyo pong gagawin yan, kasi instead na magalit kayo sa kanila, suportahan nyo na lang, kasi hindi nyo alam yung hirap at pangungulila na dinaranasan nila dito sa ibang bansa, nang sa ganun matustusan lang yung kailangan ng kanilang pamilya. So mga tropa, instead na magalit kayo, palakasin nyo na lang yung loob nila, suportahan nyo na lang sila, at wag nyo gagawin na magtanim ng sama ng loob, at wag nyo ring iisipin na nagbago sila. Isipin nyo na meron silang pamilya, meron silang pangarap na yun ang priority nila. And isa pa mga tropa, hindi naman porket nag-abroad ka, gaganda na ang buhay mo, aasenso ka na. Hindi po. Merong mga nangyayari na minsan, let's say yung contract mo 3 years, minsan 1-2 taon umuwi na ng Pilipinas kasi nagkaroon ng problema doon sa kumpanya, or minsan sa kasamaang palad na didisgrasya pa. So yung mga ganong incident mga tropa, kailangan nating i-consider yung buhay ng kakilala natin dito sa abroad. Kasi hindi lahat ng nag-abroad is maganda ang buhay. And ito pa mga tropa, karaniwan na ginagawa ng ating mga kababayan na iniiwanan yung anak nila para mag-alaga ng anak ng iba. Tapos, yung hirap pa doon sa amo nila, yung mga ganong sitwasyon. So ayun mga tropa, sana hindi po porket nag-a-abroad is okay na ang kalagayan nila and okay na yung future nila. Hindi po ganun mga tropa. Sa totoo lang, mahirap po ang nag-a-abroad. Well mga tropa, ang pinupoint out ko rito sa video na to is hindi naman sa pagiging madamot. I-consider lang natin yung kababayan natin, yung kakilala natin na kung ano ba yung pinagdaraanan nila rito sa abroad. So ayun mga tropa, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat, sa mga bagong nag-subscribe. Thank you sa inyong lahat. At sa mga magsusubscribe pa lang, thank you in advance. And mga tropa, tulungan nyo po akong abutin natin yung 1,000 subscribers. And shout out nga po pala kay Sir Roland Man. Ayun sir, shout out sa iyo at maraming salamat sa panonood ng video ko, at lagi kang mag-iingat. And hindi po lahat ng nag-abroad is nagiging successful. Yung iba nag-iipon ng pampuhunan, at pag-uwi ng Pilipinas nang ninegosyo, and after a few years, nagiging successful sila, nakasama pa yung pamilya. So ayun mga tropa, hindi naman po lahat ng nag-abroad is secure na yung future. So isaalang-alang natin yung hirap, yung pagtsatsaga at pagtitiis ng mga kababayan natin na nasa abroad. Mabili lang yung gusto nila, yung pangarap na bahay, at yung pangarap nila para sa pamilya nila. So ayun mga tropa,
kung ikaw nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, wag kang susuko, kaibigan. Alam ko na matutupad mo ang mga pangarap mo balang araw. Alam ko na kayang-kaya mong malagpasan ang lahat ng yan. Ayun mga tropa, lagi po tayong mag-ingat kung nasaan man kayo. At bago ko tapusin yung vlog ko, gustong-gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Thank you mga tropa, and God bless po sa inyong lahat.